Tila tuloy pa rin ang pagpapatalsik ng Golden State Warriors kay Klay Thompson mga kapatid. Kahit pa nga na-break na nila ngayon ang 6-game losing streak, wala pa rin kinalaman to sa napakababang ambag ni Klay lalo na sa puntos sa Warriors. Biglang na-excite ang lahat lalo na mga solid fans ng Dubs nang nakapagbigay ng 20 puntos si Klay. Pero hindi nga po consistent yan. At ang worst pa nga po dyan ay kalimitan. Napakababa nga po talaga. Ngayong season struggled nga po si Captain Klay, 13.8 points lang sa kada laban. Kahit sa Beyond the Arc, 33% nga lamang po ang naitatala niya. Malayong-malayo nga rin po yan sa dati niyang 41%. Umaabot pa hanggang 44 kaya most reliable nga po siya tignan ng Warriors lalo na kapag kinakailangan nila ng tres. Pero ngayon ika nga at marami ring nagsasabi na sign of aging na nga daw ang pagbaba ng stats niya. Kahit maging si Curry ay ayaw ng ganitong walang kabuhay-buhay sa kanilang locker room. Dahil 6 losing streak na nga po ang inaabot nila. Tila kay Klay papunta lahat ng sisi. Nasa huling taon na nga po si Klay Thompson sa kanyang kontrata na $190 million. Kaya ngayon pa lang todo negotiate na ang agent niya para ma-secure din agad ang multi-year extension hangad nila. Aabot na sa max deal ang kontrata ni Klay sa Warriors na tumataginting na $220 million. Kaya bago man lang magtapos ang karera ni Klay at alam rin nila na dito sa Dubs ang pinakamagandang option nila pagdating sa kontrata. Dapat masiguro at maipakita nila sa Warriors team na karapat dapat sila sa max contract. Pero ang ending nga po ngayon ay halos hindi umuusad ang pag-negotiate nila nitong summer. Kahit pa nga po officially extension eligible na siya. Paano ba naman din kasi eto na nga po ang worst shooting career niya sa deep. At eto rin nga po ang worst points per game simula nung naging rookie siya sa Golden State. Kahit maging si Kendrick Perkins na analyst na ngayon ng ESPN, hindi na rin napigilan at nasabing i-trade na nga lamang daw si Klay sa highest bidder sa papalapit na deadline sa Pebrero. Not mentally there na rin nga daw siya. Biruin mo ba namang isa siya sa best shooter ng liga tapos ngayon biglang napakababa na ng kaya niyang maipuntos. Samantala eto na nga po ang pinakahihintay ng lahat. Tila si Austin Reeves pa ngayon ang papakawalan ng Lakers para lang makuha nga itong si Zach LaVine. Excited na ang lahat mga kapatid at ine-expect din ng mga fans na dito sa purple and gold babagsak itong si LaVine. Naghahanap pa rin nga po ang Lakers ng isa pang star player at luckily para sa LA nasa trade-friendly contract nga po itong si Austin Reeves at maging si D'Angelo Russell. Kung si Gilbert Arenas nga po ang tatanungin, dapat si D'Lo ang maiwan at si Reeves ang pakawalan ng Lakers. Mas agresibo nga daw si D'Lo sa point guard kaysa kay Reeves at mas kakailanganin rin ng Chicago si Austin Reeves. Malamang sa malamang eto nga po ang pwedeng gawin ng LA kapag hindi talaga nag-click ang bago nilang buo na roster. Si Reeves ang maaaring ikonsidera ng Lakers bago si D'Lo dahil mas need rin ng Bulls tapos mas bata pa itong si AR. If win now mode ngayon ng Lakers, napaka-crucial nga po ni D'Lo bilang point guard. 17.4 points, 3.5 rebounds at 6.2 assists ang kinakamada nito ngayong season. Samantalang si Austin Reeves naman ay nahulog na ngayon bilang 6-man na lang ng team dahil mas pinili nga po ni Darvin Ham na ilagay si Cam Reddish sa starting para sa mas solidong depensa. 13.4 points, 5.1 rebounds at 4.9 assists lang ang naiaambag ngayon ni Reeves. Napakababa nga po niyan sa pagsisimula ng season. Mas attractive si Austin at trade chip sa Bulls kaya mas malaki ang chance nilang makuha si Zach LaVine pag nagkataon.